Well, first off, I'd like to thank our friends from the media for your attendance to our Pasibungog 2025, and we are happy to share this occasion with you, with our partners from the government and private sectors and from the civil society organizations. You earlier mentioned in an interview na you are, ma'am, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Sir? Good morning again, ma'am. Any update, ma'am, with regards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRD na any case mag-grant yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo. Yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC. Accessible yon sa ating lahat. At makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release.
merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD? Nakikita niyo pa yung possibility na ganun, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Good afternoon po. Doon po sa case po ni FPRD, alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, Wala kung pa po tayong idea. sumagot na po ang prosecution, no? Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at sigurado po public din yung sagot ng prosecutors. Follow up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Pag-select nung third country that will host former President Duterte, should the interim release be given? Ano po yung considerations na tinake for you to pick which country? Hindi ko alam eh. Kailangan si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot noong tanong na yan para comprehensive yung sagot niya kung paano umabot na merong request for interim release at merong country na nakausap. Paano po ba yun? Parang binigyan ng choices yung family or may isang choice lang po? Walang binigay na choices sa family at walang tulong siya galing sa ICC. Lahat ito ay tulong lang galing sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.